Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako po si Salinas Paloma. At ngayon na lahat ngayon ng past day devotion na pinamagatang nalulungkot pa ang Diyos. So yung concept natin ngayon is blessedness of God. Then yung scripture natin ngayon is Acts chapter 17:25 na sinasabi, And he is not served by human hands as if he needed anything. Rather, he himself gives everyone life and breath and every time else. Tagalog, hindi rin siya nangangailangan na anumang tulong o paglilingkod ng tao sapagkat siya mismo ang nagbibigay ng buhay, hininga at lahat ng bagay sa sangkatauhan. So yung katuruan natin ngayon is number 1, God is satisfied in His existence. So meaning to say, ang Diyos ay walang kakulangan at hindi nangangailangan na anuman mula sa atin, no? O sa kahit anong bagay upang maging kontento. Siya ay buo at sapat sa kanyang sarili. So God is satisfied in His existence. Number 2, God is one and community of the Trinity. So pagkamat si Jesus ang Diyos, pinapakita ng Trinity, siya ay may tatlong persona, Ama, Anak at Holy Spirit o Espiritu Santo na nagtutulungan at nagkakaisa. Ang Diyos ay hindi solo, kundi isang community ng pag-ibig at pagkakaisa. So God is one and community of the Trinity. And lastly is God moved us for His pleasure and to share His joy. So dito sinasabi na nilikha tayo ng Panginoon Diyos hindi dahil kailangan niya tayo, kundi dahil nais niya tayong makasama sa kanyang kasiyahan, kagalakan, at kaginhawaan. So ang ating buhay isang papahayag ng kanyang kasiyahan. So God moved us for His pleasure and to share His joy. So bilang application po, number 1, do not be entitled as if God owes you something. So huwag natin isipin na may karapatan tayo sa anumang bagay mula sa Panginoon Diyos, kundi siya ang may kabutihan at biyaya na pinagkaloob sa atin. So kung ang isang tao ay binigyan ng isang gift ng Panginoon, hindi ito dapat ituring na karapatan, kundi bilang isang biyaya na mula sa taong nagbigay. Ganun din tayo sa Panginoon Diyos. Siya ang bibigay sa atin ng mga biyaya. So do not be entitled as if God owes you something. Number 2, live a life of worship and full of joy. So pinto say ang buhay natin ay dapat na may kagalangan at sumasalamin sa ating pagsimba sa Diyos dahil tayo inilikha upang mabigay ng kalwalhatian sa Kanya. So kung ang isang tao ay may malasakit sa Panginoon Diyos, ay makikita ang kanyang mga gawain kung paano siya maganak at magpasalamat sa bawat araw kahit sa maliit na bagay. So live a life of worship and full of joy. And lastly, be grateful for God's love and grace. So sinasabi dito, dapat tayo magpasalamat sa pag-ibig at biyaya ng Panginoon Diyos na kahit hindi tayo karapat-dapat, siya ay patuloy na bibigay sa atin ng kabutihan. Kung may tao na bigay sa'yo ng tulong kahit hindi mo siya hinihingi, magpapakita ka ng pagpapasalamat dahil alam mo hindi mo ito karapat-dapat ngunit binigay sa'yo. Ganito din dapat tayo sa ating Panginoon Diyos. So, be grateful for God's love and grace. So, ayun yung ano ko na sa daily devotion namin. Kung kayo, may share sa iba, share mo ma-play sa ating buhay. Thank you po sa pagkikinig. Tapos po sa ating lahat.